Magandang tanghali mga kabuting-ting. Meron tayong dumating na repair dito. So actually kagabi pa to nadala sa atin, kaso Sabado sarado tayo. So sabi ko sa may-ari, bukas na lang Sunday, mga afternoon ko siya gagawin. So ang problema nito ay may power. Pag charge meron siyang charging indicator. Pag pinress mo yung power button, meron siyang light, may ilaw, tapos hanggang dun lang, wala siyang display. Ang model ng laptop na to, ang brand pala ng laptop na to is Huawei. So alam nyo na, pag Huawei, expect na natin yan. So kapag ganito, 50-50 chances ang repair natin. Kasi ang Huawei ay may problema talaga sa ganitong issue. So merong tawag nun, charging indicator pero walang display. So sana hindi CPU yung problem natin para magawa natin tong laptop ng customer natin. So pinadala lang sa atin to, pinalalamove sa atin. So parang taga rito lang din yata sa Metro Manila yung may-ari. So buksan natin para makita natin kung ano yung problema ng laptop. Ayusin ko lang yung camera natin . Sobrang init na ng panahon mga kabuting-ting, kaya hindi natin naiiwasan na hindi pagpawisan. So yung shop natin ngayon sarado, hindi muna ako nagbukas dahil may gagawin tayong laptop. Tingnan natin kung magbubukas ako ngayon. So ito, yan yung laptop ng ating customer, Huawei Mate. Not sure kung D15 to or D14. So ito siya. Saksak natin yung charger. Alam nyo naman ang Huawei may ano talaga siya, may common issue. Saksak natin. Pakita ko yung natin kung may ilaw. Press natin yung power button. Yun, may ilaw yung keyboard. May ilaw yung keyboard pero namatay, nag-off. Yan yung ano natin. Blinking lang, nagbi-blink. Yan yung nagbi-blink. Tapos wala na siyang ilaw. Tingnan natin kung anong problema nito. Saksak natin yung yung Type-C natin na gamitin natin to. Tingnan meron siyang 19 volts or 20 volts. Para malaman natin kung buo ang primary rails. So meron siyang 20 volts, 0.102 ampere. So 0.97. Press natin si power button. So meron siyang 0.9, 1.0, 0.9, 0.9. So wala na, 0.9 lang. Nag 1.0, 0.9. Bumagsak yung voltage natin from 20 volts naging 5 volts. Ayan. Ayan, bumagsak yung voltage from 20 volts to 5 volts. So
So, try natin ulit siyang press yung power button. May short to, kaya to ganito. Bagsak yung voltage. Yung kanina 20 volts eh. Tanggalin natin ulit. Ulit. Bagsak natin siya ulit. Yan o. Meron siyang, tingnan nyo ah. May 20 volts. Pe-press ko yung power button. Pressing the power button. 0.9. 1.0. Okay, obserbahan natin siya. So kanina bumagsak yung voltage niya from 20 volts naging 5 volts. So wala tayong ginagawa dyan. Yun o, bumagsak o. Diba? 5 volts. 0.2 ampere. So wala na. Kaya na lang siya. Bumabagsak yung voltage niya. So check natin kung bakit bumabagsak yung voltage niya at ano yung dahilan. Tanggalin na natin to. Buksan natin yung laptop. Saan na ang right click screw? Ito pala. Pause muna natin ha. Nakakita ko na yung pambukas natin. May mga missing na screw siya kanya. Isa, dalawa, tatlo. Ganyan. Tatlong screw ang missing sa kanya. So, para alam ng ating customer na may mga missing na screw. Natin yung battery. Ito ang nagbigay sa atin ng isang tulungan na pag-asa na magmamanan tayo ng
Tanggalin natin yung SSD. So, meron siyang 512 gig. Actually mga kabuting-ting, nakahubad ako ngayon na wala akong suot na damit. Sobrang init dito sa shop ngayon. Wala pa tayong pambili ng pampa-aircon. Dahil nag-uumpisa pa lang tayo. Ba't ganun? Nabuksan na ba ito? Yung screw niya magkakaiba oh. Mukhang na-repair na ito ah. Magkaiba yung screw. Tapos pinagtad ng thermal paste. Tanggalin natin itong yung board. Battery. Sobrang init na mga kabuting-ting. By the way mga kabuting-ting, happy Easter Sunday sa inyo ha.
Okay, tanggal na natin. Tanggal na natin ito. Kailangan natin tanggalin ito mga kabutingting para makita natin ang buo yung motherboard. Baka mamaya meron tayong makitang sunog. So dito makakapag-check tayo ng ng motherboard niya. Grabe, init. Init. Charger. Yung charger natin. Diode mode tayo. Test tayo sa primary rail niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, nagbigay niya ang kanyang pangit anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pagdiligtas ni Christ, ginawa tayong bago. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Third, the effect of our salvation. Dahil sa resurrection ni Christ, nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa at ay namin Dito mababa reading natin. So meron tayong short dito sa side na to. Sabi sa unang Pedro 1:3, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Marami tayong microscope. So hindi ko kayo maipapakita rito. Cut ko na lang muna yung video. Ngayon ba nga, napakahaba nung torture na yun. So mga kabutingting, People lasted for several hours or na-check days na natin yung before they finally died tawag of nito? execution. na-check ko na siya sa microscope. So meron tayong mga nakitang shorted sa kanya. Pakita ko na lang sa inyo. Itong mga inductor na yan, mababa, full shorted ang reading natin. Ito na lang sa
Tester natin gamitin. Isang tester na lang gamitin natin. Tayo diode mode. Yan. Tama kung kita. Hindi kita. So yan. Yan kita. Okay. So itong mga inductor na to, pag tinignan natin dito sa tester, ito, tingin kayo dito ha. May kita eh. Yan. Tingin kayo dito. Pag pumunta tayo dito sa inductor na to, full shorted, and full shorted. Ito kaya full shorted din. Yung apat na inductor na yan, sa side na yan, ay full shorted. So pag tinignan natin kung ano yung dahilan ba't siya full shorted, makikita natin yan sa thermal camera. Pag nag-inject tayo ng voltage, kung sino yung iinit, yun yung ating salarin. Kasi dito sa side na to, wala akong nakitang shorted dyan. Dito wala din. Dito wala din. Siguro ito, pag di ako nagkakamali, 3 volts, 5 volts to. Hindi ako nagkakamali. So okay, magsukat tayo ng resistance dito. Kunin natin yung measure natin dito. So meron siyang 0.5, 0.6 sa diode mode. Ibig sabihin good yung side na yan. Yung side na to 1.2, 1.4, good yan. Ito 40, 41. So medyo mababa ang reading dito, pero wala akong nakikitang shorted dito sa side na yan. Ang lahat ng shorted na nakikita ko nandito sa taas. Yan. Nandiyan sa taas na yan, ang shorted. Pero sa primary rails niya, yung mga capacitor, goods ang capacitor. Tingnan natin. Ang maganda reading ng capacitor niya. Dito. Maganda, mataas ang reading. Pati dito. Yan. Magaganda reading niya. Pero sa side na to, yung mga capacitor na yan, alam ko shorted yan. Ayan, full shorted. Ang nakita ko lang dito, dumating yung anak ko, kaya medyo na-interrupt tayo. So sige, lagyan natin ng kalang. Yan, ito shorted yan, magkabilang side yung capacitor, meaning full shorted. Pero pag nag-inject ako ng voltage, ang tinuturo niya CPU. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Dito rin sa BIOS chips niya, nung makita ko siya sa pin number 8, full shorted din. So ibig sabihin may connection talaga. Ang problema talaga natin ay nasa CPU. Pero para makita nyo, ipapakita ko sa inyo, gamitan natin ang thermal camera. Sa side na to dito,
good ang reading natin. Yung mga MOSFET na yan na nandyan, good ang reading yan. Mga capacitor, MOSFET, good. Good ang reading. Dito, good ang reading niya. Yan, medyo mababa lang. Pero hindi naman siya full shorted. Pagdating dito, nandito lahat ng problema eh. So, meaning, pag nandito ang problema talaga natin nandito sa CPU. Na-check ko na rin yung likod nito. Wala naman akong nakitang burn or mga sunog na mga pyesa. Wala naman akong nakita rito. Pero ang napansin ko lang sa laptop ng customer natin is napa-repair na to dahil may mga flux na siya dito sa side na yan. May mga flux na nagkalat na flux. So ibig sabihin may repair attempt na dito yung unang technician. At malamang nakita na rin ng technician. Hindi ako sure kung nakita niya na CPU ang problema. Pero dito, based sa aking experience sa mga Huawei Mate D14 and D15, once na makita ko kung ano yung kung saan merong shorted, alam ko na kagad kung saan ang tama nun. Normally yung tinatamaan CPU. So katulad nito, CPU yung problem. So ipapaalam pa lang natin to sa customer natin na yun ang dahilan bakit siya hindi nabubuhay. Okay, pero papakita ko sa inyo yung yung sa thermal camera. Para may idea rin kayo. Nandun na. Ayan. Napakita kasi yung makikita natin sa thermal camera. Mag-inject tayo ng voltage dun sa madidetect natin na shorted na capacitor. Makikita natin dyan sa thermal camera kung sino yung iinit. Ayan. Inject tayo voltage. Turo ko sa inyo. Siguro napansin nyo na rin. Ito. Yan. So, pag tinignan mo po yan, yan ay yung CPU. Ito yan. Tuturo ko na meron ito yan. Square na yan. Yan yung CPU. So, dito banda yung umiinit. Yan. Inject ako ng voltage ulit. Ano? Tanggalin ko, mawawala yan. Diba? Inject akong voltage. Ano? Umiinit. Yung part na yan. So, ibig sabihin ng problema natin nasa CPU.
finish na tayo dito mga kabutingting. So unang repair pa naman sana natin ng laptop ngayon. Yun nga lang, Huawei, alam na. So ano pang gagawin natin? So siguro hindi ko napapatagalin to mga kabutingting. Papaalamin natin to dun sa customer natin na yung problema ng laptop niya is CPU. Papakita ko sa inyo. Tingnan niyo. Yan, sobrang basa na siya. Hindi ko pa yung ginagalaw. Yan. Flux yan eh. Yan ang mga flux. Ibig sabihin na repair na to ng technician. Kaya ganyan. Basa siya ng flux. Yan. Mga flux. So, sayang. Meron naman tayong another customer na malungkot. Dahil ang problema ng computer niya is CPU. So, again, sa mga nakakapanood ng video natin, ng vlog natin, I suggest wag na po kayong bibili ng Huawei. Kahit bagong modelo pa yan, kahit year 2025 or 2026 model yan, wag na kayong bibili ng Huawei dahil sirain siya. Common issue ni Huawei, biglang mawawala ng display pero mayroong charging indicator, umiilaw pag sina-charge. Madalas ang nagiging problema CPU. Kasi sa dami na rin ng mga nagpa-repair sa akin ng Huawei, hindi naman lahat nare-repair ko kapag lalo na CPU na yung problem. Kasi hindi naman ako nagre-rebol, wala akong rebolling machine. Kaya hindi ko na siya nagagawa. So again, sa mga mga subscribers natin, tsaka mga viewers natin na wag na po kayong I highly advice na wag na kayong bibili ng Huawei laptop dahil napakasirain po niya. So minsan may mga customer ako na nagtatanong na nagpapagawa sa akin. Tatanungin ko sila kung ano ba nangyari. Sabihin nila sa akin, nag-proper shutdown naman ako diyan. Normal ko namang ginawa. Nagpahinga naman 'yan. Nung gabi, sinutdown ko na maayos. Pagbukas ko ngayong umaga, wala na, ayaw na siyang mag-display. Pag ipa-power on ko, may ilaw nga. Pero walang display. Nung binigay kay technician, nung pinagawa kay technician, then doon na found out na CPU na yung problema. So yun. Huwag na po kayong bumili ng Huawei. Wala pong sayang lang po ang pera nyo. Yun lang po mga kabutingting. Again, kung may mga gusto pong magpa-repair sa inyo, cellphone, laptop, desktop, pwede po kayo mag-message sa atin sa YouTube channel natin. At doon na lang po natin pag-usapan kung paano transaction gagawin natin. Okay? So, yun lang naman po. Maraming salamat and have a nice day po.